Nakababatang kapatid mo, si Josephine. Opo. Tama. So, gaano katagal na siya sa Saudi? Magna 9 months na po. 9 months. First ba niya ito na biyahe o balik ano na siya? Second po. Second na niya. Pero iba yung kanyang amo. Opo. Ngayon. Yun bang kanyang agency na ito? Yun din ang agency niya noon? O iba Hindi rin ito? po. Hindi. Okay. Kailan niyo siya huling nakausap? Nung Wednesday pa po ng ng hapon po dito sa Pilipinas. Nasaan siya nung nakausap niyo siya? Nasa agency po nila sa may Racine po. Okay. So, alam ba ng kanyang local agency yung nangyari sa kanya? Opo, alam Siguro naman naman. po nila. Oo. Pero po nung punta po ako nung Wednesday po doon, Mm-mm. bali wala naman po silang nasabi sa akin na update po sa nangyari po sa kanya. Walang update. Opo. Bukod dun sa nandoon na sa accommodation. Opo, wala pong panibagong update. Okay. So, ibig sabihin na kapag reklamo na tayo, Meron naman po siyang video na while nangyayari nga po yun, umiiyak po siya nun sa sobrang takot po niya dun sa at napadala ba itong video na ito doon sa agency? At nasa atin ba ito? Hindi po kasi siya sinesend. Hindi po namin siya sinesend doon para kahit papano po may hawak po kami. Baka po Okay. kasi mamaya. Baliktarin. Opo, baliktarin po Oo. kami sa nangyari. Oo. Tama ba ako na nailikas nga siya, nakuha natin siya doon sa amo niya na pinagtangkaan siyang pagbuhatan ng kamay at saka abuso sa trabaho. Pero pagdating niya doon sa accommodation, pinipilit siyang Pabalikin po. pabalikin. May pinapapirma sa kanya, tapos pinipilit na pabalikin. Yes po. Oh, Pinipilit bakit? po siyang pabalikin kasi po, magkaibigan daw po, sabi po ng kapatid ko, magkaibigan daw po yung amo niya tsaka yung Naku. mismong sa agency po na napuntahan niya po. Alam ba ito ng Hero Tiger? Na-report niyo ba ito? Opo. Oo. In-inform ko po sa kanya kung ano na po yung update sa kapatid ko. Mm-mm. Sabi daw po magkakaroon daw po ng free visa, pero depende pa daw po sa mapag-uusapan doon sa amo by amo po nila. Exit Agency visa to. ito. Opo. Exit visa ito. Tama ba ako? Iyan Yes. ang Opo. kakailanganin. Dapat muna siyang ma-medical din. Opo. 'Di ba? Wala pa tayong advice or wala pa tayong Wala po informasyon. talaga kaming balita po sa nangyayari sa kanya kasi kinuha po yung cellphone niya. Ayan na naman. Dahil nung Bawal kinuha yan eh. po kasi doon siya sa mismong amo niya, nag-group call po kasi kami noon. Doon mismo po sa bahay ng amo niya. Mm-mm. Bali naka-group call po kami. Naka-silent lang naman po yung mga kabilang po sa mga namin, pamilya. Tapos yun nga po, Okay. nahuli po na may group call siya ng ginagawa. Na ayaw pong mangyari nung mismo agency. Baka daw po kasi maging laban against sa kanila yung yung ng video. Magandang hapon po, Attorney Sherilyn. If I'm not mistaken, na-report na ito sa inyo, Attorney Sherilyn, si Josephine Talines. Yes, Attorney Aina. Unang-una po, again, i-reiterate ko lang po, bawal po yung pinag-confiscate yung cellphone. Yes. Bawal lang po yung paggamit ng cellphone during working hours po. Yes. So, pero dapat po hindi po siya kinag-confiscate. Mm-mm. So, definitely bawal po yan. And then, as to yung kanyang medical conditions po, ipapakonfirm po namin kung nasa Foreign Recruitment Agency accommodation na siya. As we speak right now, Attorney Aina, kinakontak po namin yung ating welfare officer. But because of time, ang difference po Yes. kasi natin sa, iba po yung time zone sa KSA, so maaga pa po doon. Oo. So we're waiting for the feedback po ng aming MWO official doon para to confirm kung nasaan na po si Josephine. And of course, katulad na nabanggit nyo, I agree po, Attorney Aina. Mm-mm. Dahil meron siyang dumudugo yung ilong niya, so Yes. kailangan talaga mapa-medical check-up siya. In the first place nga po, dapat ginagawa na to ng kanyang employer from the moment po na pinaalam niya yung kanyang karamdaman. At kung hindi man at na-pull out na siya ng kanyang foreign recruitment agency, dapat check up na siya. These are the things na I be-verify namin, Attorney Aina. Kasi unfortunately, Mm-mm. etong Philippine Recruitment Agency po ay hindi namin makontak, Aha. So, parang Ito. nag-busy siya or I don't know kung yung pa rin ba yung listed Yung na number. kanilang telepono sa database kung working pa yun or not. Ma'am Melody, meron po ba tayong update tungkol sa kalagayan ni Josephine Talines?
Ma'am, Yes. pinakuha ko na siya po. Andun na siya sa accommodation. Kaya lang minsan kasi doon walang signal. Okay? Pero nung pumunta yung family ni Josephine, Oo. pagkahapon po pinakuha ko na agad siya. Ma'am, Andun na po siya. oo. Pero ma'am, na umabot po ba sa inyo yung balita na pinipilit ng Foreign Recruitment Agency na ibalik si Josephine doon sa kanyang amo kasi mukhang magkaibigan po ang may-ari nung agency? Hindi ko po pinayagan. At saka will see Okay. lang po yan, ma'am. Oo, alam na po nila pag nasa accommodation niya, hindi na talaga yan. Actually po, ticket na lang. Ticket na lang ang Ticket kailangan? na lang po ang kulang. Yeah, oo. May exit hinihintay ko na visa. lang silang mag-open today. May exit Yeah, visa mayroon na na po po. siya? Mayroon na. Uy, Mayroon na, ma'am. Mayroon na. ayun naman pala eh. Ikaliligaya natin Mayroon yan. na po, attorney. Oo. Attorney, actually, kinausap ko na yung family nila nung pumunta. Ay, Nung pumunta po, sino po sinabihan ang... ko na sila na huwag sila mag-alala. Okay. Sino po ang nakausap nyo, ma'am? Baka hindi lang natin masyadong napaintindi. Alam nyo naman, syempre... Nanay ba? Nanay po, nanay? Ay, hindi po. Immediate family niya naman po. Oo, hindi po. Pumunta sa Hindi po. office. Ma'am, si Josephine Talines, ha, 26 years old, ang pinag-uusapan natin, ha. Yung parents po nito, medyo may edad na po, nasa probinsya. Hindi, basta yung family niya, ma'am, I'm not, ang alam ko pumunta, tanungin mo nga si Gima, sa welfare kung sino yung pumunta. Sa Okay. family ni Ang alam ko po, auntie niya, basta pumunta sila last Thursday, ma'am. Sino po yung kumausap sa kanila dyan po sa inyong, kasi I'm sure hindi po Yung kayo. welfare officer namin, yung welfare officer si Gima. O, ganito ma'am ha, kailangan lang siguro natin din na mas intindihin. Syempre po, pagka nagpupunta yung ating mga kaanak dyan, siguro extra effort po sa pagpapaintindi. Yun pong, wag lang po yung, basta kami nang bahala. I think, if I am not mistaken, and I believe they have every right na yung po bang, alam nyo yung detalye na makakapagpanatag ng loob nila, na pag sinabi nyo, nakuha na ang exit visa, binubuk na ang kanyang pag-uwi, hinihintay na lang ang resulta ng kanyang medical exam. Napa-medical na po si Josephine? Napamedical po yon. Ma'am, Okay. actually po, nung pumunta sila sa office, wala pa kaming report. Walang report sa amin. Ayun. Opo. Oo. So, nung nagpunta sila sa office po, automatic, tinawagan namin yung FRA Oh. na ganito ang nangyari. Pumunta dito yung immediate family ni Josephine. And then ganun ang report. Sabi ko, paki-pull out nyo and then pauwiin na. Kasi yung worker naman, more than 6 months na. Na-email po sila sa nangyari po sa kapatid ko. Okay. Matagal na rin po yun nangyari na na nagpapatulong po na ma-rescue nga po siya doon. Oo. Kaso nga po, nung time na kakauwi ko lang po mula, Baliches po, nilakad Okay. ko lang papauwi ng bahay. Tapos yun po yung Mm-mm. yun po yung madadatnan kong call po. Na ayun nga po. Nagpaparescue. Opo, humangawa nga po siya dahil nga doon po sa nangyari sa kanya na namuntikan nga po siyang pagbuhatan ng kamay ng amo niya. Madalas nga po siyang bulyawan. Tapos po pagka nagtatrabaho siya, may pinapagawa pa pong bago. Yan. 3 bata po yung inaalagaan niya. May 2 years old, 5 years Yan old. ba yung nasa kontrata niya? As siya? Nanny? Hindi. Wala po, domestic helper lang po yung nakalagay dun eh. Wala Okay. po specific na Tas all around din po siya. Ano Nung pagdating ko po dun, ano bang nangyari sa kapatid mo? Gumanon. Eto naman na tas ayaw po nila ipakita sa akin, ayaw din nilang picturean yung mga detalye po na naman na siya ng na refuse to work. Yun lang. Tapos Yun lang. ini-interview na po niya ako. Tapos sabi ko, gusto ko po sanang makausap yung kapatid ko kung totoo talagang nandun siya. Tapos yun nga po, nung kinontak po nila, siguro nag-antay po ako ng 1.5 hour. Nakontak naman. Opo, nakontak naman po siya. Yun nga po, umiiyak na yung staff nga din daw po doon sa sa mismo foreign agencies. Inanuhan po siya ng pinag-anuhan po siya ng kamay kasi sabi sa kanya na na kausapin mo ako harapan, wag mo akong anuhin ng habang So, nakikipag- hinawakan yung mukha niya. Opo. Okay. Tapos nung din ng madaling araw din po dito sa atin, gabi po sa atin madaling araw doon, binubulyawan po siya doon ng ng mismong
mga staff mo ng agency doon, pati rin po yung yung boss niya na wala Kasi kang nga, magkamag-ana ay magkaibigan. Opo, wala kang alam, mangmang ka, bumalik ka na sa sa bahay daw po nila. Ma'am Melody, kayo po mismo ang kausap ng Foreign Recruitment Agency? Opo. Ako Oh. yan. Ako po, tinawagan ko yung may-ari. Okay. So, Nag-action naman din agad, ma'am. Okay. Nag-action din naman agad. okay. Pero Opo. ma'am, it still behooves of... Ilan po ba ang inyong mga kaalyado ng mga recruitment agency doon? Siguro baka kailangan ninyong i-review. Kasi kung ganyan po ang asal ng inyong ng foreign recruitment agency, syempre po, it will reflect on the local recruitment agency. Mapapahamak rin po kayo doon. Matagal nyo na po ba Hindi, itong... ma'am. Matagal naman po. Pero yung may-ari kasi doon mismo, yung tinawagan ko, siguro hindi niya rin alam. Kasi yung time na yun, nasa bakasyon siya. Eh, sabi Yun. niya, tawagan mo na lang yung staff, yung Pilipina, yung welfare officer na Pilipina. Nung tinawagan ko, nyo na yan, pauwiin nyo na yan. Kasi pag may ganyan, hindi na pwedeng itigil nyo. Okay na yun, Sandali ma'am. lang. Na po, nabigyan na ng exit. Pilipina mismo? Mayroon doon. Yung nasa Opo, foreign opo, recruitment mayroon. agency, tapos ganyan ang asal? Pilipina po yun, ma'am. Pilipina Melody, po. Siya din po nag-confiscate po nung phone ng Ng kapatid phone. ko. Okay, Ma'am Melody, Imbis na paalala nyo lang sa kanila, the confiscation of the phone is not allowed. Especially wala naman na siya in the workplace. The ability of our OFW to be able to communicate, lalo na hindi lang sa mga kaanak but with sa inyo, sa local recruitment agency and with whoever she wants to communicate with must be unimpeded. Ma'am Melody, I know sometimes you can be, it is quite exasperating at naririnig ko po yun sa boses ninyo. Pero wag po sana tayong bumigay at sumuko at magpatalo sa ganitong tratamiento sa mga kadugo natin. Hindi po tama. Pinagkakatiwalaan po kayo ng kinabukasan ng mga OFWs natin. Wag po sanang masayang yung tiwala na yun. Gusto ko po sanang malaman kung po, Yung yung kalagayan niya po doon sa mismong Oo. agency ngayon po. Okay. Kung Ma'am- nakakakain na po ba siya kasi nung unang punta niya po doon, wala po siyang kinain. Mula pa po ng mga ilang araw, tubig lang daw po yung O ganito ang kinakain gagawin niya natin. doon. Ma'am Melody, off-air, pwede bang mag-usap si Josephine, ang ating Yes po. OFW, at si Luisa, kapatid Yeah. niya? Okay. Can we Opo. have the cellphone number or contact details para makausap po at we will give them privacy, no, Rio? Yes po, attorney. Oo. Yes po, ma'am. Para makausap. Oo. Okay. So, Attorney Sherilyn, ma'am. Sige po. they will be updating, ang Hero Tiger International Agency will be updating po yung kanilang mga contact details. At si Ma'am Melody Dinelman, yung nakausap natin, yung Vice President nila, has given us the assurance. Josephine, tapos na yung paghihirap mo dyan. Sana maging ligtas ka makauwi. Andito lang si ate sa'yo. Siya po kasi yung madalas na kapag may kailangan po ako na tutugunan niya din po. Napakabait po niyan. Kapag nakauwi ka na, magpahinga ka muna. Huwag ka muna magtrabaho. Si ate na munang bahala sa'yo. Pwede ka naman sa bahay. Wala namang problema. Within this day din, ma'am, magbibigay kami ng update sa inyo sa tulong na rin po ni Ma'am Melody kung may petsa na ang kanyang pag-uwi at kami po ay sasama sa inyo, yung mga reporter po ng Wanted sa radyo Pagsundo. ay kasama nyo po sa pagsundo kay Ma'am Josephine. And hangad din po ni Idol Rafi na mapauwi po ng maayos at ligtas itong si Ma'am Josephine. Maraming salamat po sa tiwalang binigay nyo kay Idol Rafi.